This time ani hata karon sa buhatan sa City Agriculture kun CAFO City Agriculture and Fisheries Office nga giman ni City Agriculturist Noel Piula para ato siyang mapangumusta, makuha og update ang kalabot sa ato ang gi-offer nga mga assistance sa atong mga farmers dinhi sa Dakbayan sa Oroqueta. Nakita sa atong luyo na ibag-ohing abot sa ilaha karon ang traktor kini duha ni ka unit para ni sa paghatag og assistance sa atong mga farmers. So pa sa pagpadayon ni ana ang sa pagpalapad pa sa mga kaayuhan nga mahatag sa atong mga farmers gikan diri sa CAFO ato nang ihatag ni Sir Noel Piula na si Sir Noel Piula sa atohang tapad og ato siya before nato na siya mapatubag sa mga unsa pay mga update dinhi sa City Agriculture sa CAFO. Ato na siyang tagagigayon nga makatimbaya usab sa katawhan dinhi sa Dakbayan sa Oroqueta labi na ang atong mga pinanggang farmers. Sir, maayong adlaw. Uh, Maayong adlaw pod kanimo, Ma'am Joan ug sa imong mga kauban. Nalipad po migdako nga nakaanhimo karon kay aron mapakita po nato sa publiko ang mga kabag-uhan or mga updates kabahin sa ato ang City Agriculture and Fisheries Office dinhi sa Lower Lamak, Oroqueta City. Okay sir, nahisgutan sa una pa nato nga mga topic ang atohang government, atong provincial government nagtinguha gyud nga makahatag og full assistance sa atong mga farmers niya sa hinahinay. Hapit na nato mahatagan sa katumanan ang full assistance gid sa atong mga farmers ilabi na naanay mga ekwipo nga nagsingig pangabot dinhi sa Dakbayan. Pwede siguro nimo sir mahatag ang kompletong detalye kung unsa og asa gikan ning atohang mga traktor ug uban pang mga ekwipo nga nangabot dinhi sa atohang buhatan. Makaistorya ta nga ato ang working governor apil pod ana ato ang local chief executive atong pinalangga nga mayor sa Oroqueta si Mayor Lemuel Merrick Mananggit Acosta nga uban sa ato ang mga pagduso sa mga kabag-uhan or mga kapanginanglanon sa atong mga katawhan nilabi na sa atong mga farmers nga mahatagan gud sila og insakto nga serbisyo. And ang damgo pod sa ato ang pangagamhanan nga kung pwede lang nga malibre sila sa tanan nga mga galastuon gikan sa pag-ugmad hantod sa pag-ani nila sa ilaang mga abot no sa umahan or bisan sa kamaisan. So mao manggali na nga nalipay pud tagdako nga gahinay-hinay nagdagayday ang mga grasya no matawag nato na grasya og panalangin sa atong Ginoo pinaagi po sa itong pangagamhanan nasyonal and lokal nga ang damgo nga mechanization nagsugod na dinhi sa itong Dakbayan. Mumanggali na nga medyo makaingon ko nga ubay-ubay na ang mga ekwipo nga naabot nato dire. Karon pa galing bag-o na duha ka hand tractor with all its implement no para pagdaro para maghakot sa atong mga farms although bisag gamay-gamay pa man ang capacity but then gatuo ko nga dako gid na siya og makatabang sa atong mga rice farmers dili lang rice farmer kundi even sa other commodities gani do na pud tay bag-o karon nga gihatod pud nga turtle type nga hand tractor na manay duha pod ka makina. So ang handom nato og tinguha nga mahinay-hinayan og unsa ni pagamay og gasto hantod mawala nagigasto atong mga farmers especially rice farmers gikan sa ilang pag-ugmad hantod sa harvesting nga matagaan gid sila og ayuda sa ato ang panggobyerno. That time siguro dako gyud ang kalipay nila ni ana even sa ato ang mga katawhan kay eventually it will affect the economics in agriculture and gatuo ta nga ato gyud mapaubos mapahinay-hinay na tong paubos ang mura ba og gikinahanglan nato karong panahon na kaning kabahin sa bugas. So bugas sa humay kay ang bugas sa corn stable man na siya
So ang ato lang erratic ra kayo ang sa sektor sa rice. So mo ni nga balikon ako nga atong mga rice farmer karon pwede na maka-avail sa atong mga serbisyo panangitan sa hinay-hinay lang po dili pud tanan diretso nga pwede na to makultivate na ilang land nga malibre sila kay mo provide ta og tractor operation ginagmay lang pud sa no libre ang tractor, libre ang operator, libre ang gas nga pagagamiton. So momanggali na mo ingon ko balikon ako pag istorya nga gahinay-hinay nagdagayday ang mga tabang nga para sa atong mga rice o other commodities mga farms nga aron na atong mga farmers makita gid nila ang tinuod nga abot o ang tinuod nga serbisyo sa ato ang pangagamahanan. Okay, sir. Kining tractor nga nadawat ninyo og katong uban pa nga mga ekwipo, pwede na to mahatag kun disagikan o kinsay gahatag para sa maong mga ekwipo nga maangkon sa inyong mga buhatan. Kani karon nga mga ekwipo pinaagi pod sa pag-endorso sa ato ang halangdon nga gobernador o ato ang halangdon nga mayor ngadto sa PELMEC, usa sa mga sangay sa ato ang Department of Agriculture. This time sa atong DE10 sa Cagayan de Oro ngoy naghatag nato karon sa maong mga ekwipo and daghan pa ana ang mga plano nga posible nga mo maabot din sa atong dakbayan. Okay sir, sa pagpaingon nato diri sa area nga naasa nahimutang ang atohang duha ka bag-o nga traktor, nakakita ta sa inyong budiga medyo naapa dito posible nga katong mga sinako maotoy mga fertilizer nga mao itong iapod-apod sa atong mga farmers. Yeah, na ang mga fertilizer nato karon dinhi mga almost 50% naman na nga nahatag sa atong mga mag-uuma ano uban ana para pod sa mga corn corn farmers. Duha na ka klase urea og triple 14. Gani sa ingon nimo nga murag 1/2 na lang ang nabilin tungod kay nag-release kita og sugod kay atong sugod pod sa pangkutsitsa sa rice dayon napay uban gali nato nga bag-o mga nangabot para nang composter para sa atong organic nga mga activities sa pag-produce og abono. Okay. Sir, kanang asa na taron sa cropping season? Hapit na tamo harvest og kanang sa palay. Dayon ang sa atong kamaisan tunga-tunga pa ta most possibly mga November doon na pud tay ma-harvest nga mga mais. Gani ang pangagamahana or atong national government pinagi sa atong Department of Agriculture Region 10 naghatag nato og 700 ka 20 kilos bag nga corn seeds para lang mapakusgan ang corn production din sa atong dapit. Apil na ni ana ang nagkaakibat nga fertilizer. Okay sir, mangutan ako ang supply ba sa rice nato kapag karon nag-struggle man nato ang katawhan nato karon sa kataas nga ahat lang saka ang presyo sa atong bugas gani karon hinahinay na pud paubos gumikan sa gi-issue ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang executive order number 39 nga naatay kanang pagkontrola sa presyo sa mga locally produced nga mga rice. Kung kintahay ang dakbayan sa Oroqueta makasubasta ba maka-accommodate ba sa mga panginahanglanon sa katawhan in terms sa rice as to the percentage makaya ba sa atohang mga rice farmer kung dili na ta mag-import og laing mga bugas? Baliko na to ang istorya ni ini kabahin sa rice. Ang ato aragyon nga available nga rice area din sa Oroqueta is 431 hectares although mga irrigated areas na. So kung simple nga mathematics lang nga mo produce lang og 90 ka buns per hectare times 2 kay kaduha mo ma-produce sa to pa approximately we can produce up to 2.5 to 2.6 million ka buns of rice in 1 year. Yes. But against
sa atong population nga murag nag 80,000 na gani siguro ta karon, granting 50,000 ra na nangaon og rice kay na uban bata, mga gatas man to, ang uban tigulang, mga lahi na putong pagkaon. So sa atong pagbana-bana, sa ato lang simple nga computation, sa per capita consumption sa rice na to nga which is 166 kilos of rice per person, ang resulta mura og 25 ngadto sa 30% ra gyud ang makaya sa to ang rice areas aron paghatag og pagkaon sa atong mga katawhan. Mao manggali na usa sa mga rason nga permanente gid ta nga importer og rice sa nagkalain-lain nga dapit, sa nakanait nga dapit, kay dili ka bastar ang ato ang rice production din sa Oroquita. Dugangan pagyod sa nahitabo atong miaging Disyembre 22 nga plus flood tungod atong shear line nga epekto, na kuhaan pagid na og 35% ang ato ang 431 hectares nga rice land. So samot nagkagamay gyud, di ba? So mo man gali na nga usa po na sa mga naka apekto nga ngano nagmahal pod ang ato ang pagbaligya sa atong merkado sa mga rice, no, sa atong mga rice traders. Although dunay lakang atong presidente nga kung pwede lang ikuan gina siya kadabang say matawag nato ini makontrol ang presyo kay mamo dako-dako igod ang kay nagsugod ang increase sa ato ang baligya sa atong merkado sa humay last 2 weeks of August. Then abrupt kayo ang iyang pagsaka muna nga mura og sakit-sakit gyud sa bulsa sa atong mga katawhan. And timing sad nga atong presidente nagpaluwat og usa ka executive order number 39 nga i-control or i-cap ang presyo sa bugas. Katura pong duha ka klase sa bugas nga gikinahanglan pod sa mga atong masa, kanang regular milled o kanang well milled nga rice. So ang uban nga katong pananglitan premium as in ato nga permanente maginang mahal o katong mga gikan sa gawas nga mga rice, no. So atong miaging Miyerkules nagtuyok ta sa merkado ato silang gihibalo together with DTI and DILG, of course ang CEDO, nga ato silang gipahibalo nga dunay cap sa presyo sa well milled rice o regular rice. Mamanggali na makita ninyo sa merkado karon 41 pesos per kilo ang regular milled o 45 pesos ang well milled. Subo lang kayo noon una-unaon kay sa among pag-inspeksyon sa ilang mga kabudigahan o sa ilang mga stocks. Ang well milled o ang regular nga bugas diri sa tua mura og among bana-bana dili gani mo abot og 2 semana. So mo import gid ta ana na pod. And hopefully katupong mga nagbaligya og kanabang volume nga rice sa ato musunod pod sila sa mando sa ato ang mahal nga presidente kay aron nga ma-maintain nato ang presyo sa well milled og sa regular nga rice. Kay wala man gibutang kung kanus ana mahuman ang maong executive order, but sa akong bana-bana or sa among huna-huna nga padulong naman ta karon sa harvest season. So most possibly siguro makosyon na gina ang bili sa presyo sa maong mga bugas nga ibaligya or makita nato sa atong kamerkaduhan. Okay sir, sa inyo nga side, sa imuha nga part, unsa sa imo hunahuna nga murag dako-dako natong matabang assistance sa atohang mga farmers sa in terms sa ato ang mga serbisyo nga mahatag nga posibleng nga gusto ninyong kabuton? Of course, first and foremost ana is ato ang technical assistance, no, sa atong department City Agriculture and Fisheries Office. Ikaduha ana kaning ato ang balikon ako katong istorya nako ganina nga do naman na bisan tuod nga gamay-gamay pa ni atong ekwipo, but atong paningkamutan nga ang ila ang gastos
nga gikan sa pag-cultivate sa yuta hantod sa pag-ani sa ilang abot ato gyung matagaan og serbisyo na nga pwede lang malibre, no, or mahagan-hagan aron nga ilang gasto sa ilang pag-produce sa rice medyo magaan pud sa ilang bulsa. Apil na siguro ang mga tingali posible karong tuiga or early next year murag in principle approve na gyud to ang ato ang gihangyo nga rice mill with dryer nga ipabutang nato diri sa atong dakbayan aron nga ang ato ang mga rice farmer dili na gyud maglisod og baligya sa ilang abot nga barato. Kana gyung takbo sa ila ang amo pong bana-bana og ila pong bana-bana nga presyo nga dapat nga presyo nga aron sila pod makaginansya sa ilang kabudlay og sa ilang abot. Ilabi na kay apil na ang dryer, mas mapadali ang ilahang proseso sa ilang pag-angkon sa bugas humay na gyud. Yes ma'am, kay ang initial namo nga istorya sa taga Pelmec is 20 ton ang capacity sa isa ka adlaw anang dryer, no. So kung 20 ka tinulada murag ubay-ubay gina siya, no. So ang isa ka tinulada more or less mga 50 man na kasako nga 50 kilos ang sulod. So 50 times 20 that's 1,000 sacks, no, ang pwede ma-accommodate nga ma-dry at that day. So dili na ta magproblema puhon sa kung doon na manggali init or muulan na nagitay kabularan sa to ang pasayon sayon na ilang trabaho. Posible siguro ang ilang bayro nun sa pagpagaling mas cheaper kumpara sa isa sila. Doon naman tayo gigamaan na nga market study and even from situational to marketing side kay na may mo man ay atong gipasa sa taga Pelmec mo magali na nga murag na aprubahan ang ato ang hangyo. So gikan sa pagpalit sa ilaang tipasi, no, hantod sa pagbaligya na pod dako gyud ang matabang ni ana kay kung pananglitan ang sa gawas nga presyo ibutan lang na to sample lang ni pero dili gid na mao, no. For instance 17 pesos or 18 pesos sa private nga nay mamalita per kilo ang ato posible nga dako it's either 2 pesos or 3 pesos ang diferensya. So dako ang maginansa gyud sa atong farmer dayon puhon kung maka-produce na pud ta og bugas nga ato nga iya sa syudad ang ato ang target market gyud ani ang atong mga pimiro atong mga nagtrabaho sa gobyerno. Apil na ni ana ang sa kabaranggayan. So dili man ta mo ingon nga magkumpit ta sa merkado kun dili ato lang panalipdan pod atong mga katawhan nga nanabaho sa gobyerno. Sir, nakay gustong panawagan sa mga farmers na diri sa dakbayan sa Oroqueta na gusto nimo ipabot nila ang mga impormasyon para sa ilang pagtubag sa ilang mga panginabuhi? Siguro doon naman tayo nagkadaiyang mga organisasyon sa matag barangay. Unang-una kung doon na mo yung mga meeting, please lang ipahibalogin na ninyo sa inyong mga opisyalis and ang inyong mga opisyalis siguro or bisan kamo mismo pwede kamo makadirekta sa atong buhatan ay open man na ang ato ang kapwo Monday to Friday 8 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. And doon sa magali among matabang is either technical or whatever amo ginang himuon kay mamanay atong mandato. Okay, salamat Sir Noel. Basin sa susunod pa nga mga pagbisita namo sa among nga team naa na tong mga gitinguha ninyo nga mga ekwipo nga maangkon sa inyo nga buhatan, sir. Yes ma'am, mamanggali na kung sahay nga ang ato ang kapwo maingon ta nga mura og busy kaayo daga fully loaded na karon, no, loaded jud sa trabaho mamanggali kung sahay murag di ta ka ginapay. Anyway, that's normal, no. Mo magina silduan ta para ni ana and hinaot nga
kana mga expectations na to sa among pangserbisyo amo ma-meet kaluyan sa Ginoo, kaluyan sa ato ang mga dagko nga mga opisyalis and sa ato pong mga pamaagi aron lang ma-meet up ang mga gikinahanglan sa ato ang agriculture and fisheries sector diri sa atong dakbayan. Okay, dahan kayong salamat sir. Si Sir Noel Piula ang atohang city agriculturist diri sa Oroqueta City. O diri kami karon sa buhatan ground sa ilahang City Agriculture and Fisheries Office.